Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, good afternoon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa DXXX Radio Philippines Network sa Zamboanga City. Ito ang inyong balingkod, Alasinto, nagsasabing isang mainit na hapon sa inyong lahat. Okay, mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Nayaan na lang gihapon kita sa atong tulumanon, ang Radio Mindanao. Og may hapon sa inyong tanan. Og kumusta ka mo karong hapuna? Medyo init-init ang panahon ng ubang laing barangay o laing kining laing munisipyo murag ulan-ulan po tingali diha kay dagom-dagom ang itom-itom po ang atong kalibutan. So og asa mo karon naalang gihapon mo sa inyong mga tugaran, naamo sa bukid, naamo diha sa bisag asang dapit. Among kamong giimbitahan nga maminaw sa atong tulumanon kining Radio Mindanao. Dili lang gyapon sa kinaham nga estasyon ang RPND XXX 1008 sa inyong mga radio mga kaigsunan. Og may hapon kaninyong tanan. Alright. Ay, napakainit ha. Binabati natin yung mga taga-Basilan. Sa Sulu, kina Governor Toto Chan. Yung mga staff dyan nakikinig ngayon sa atin. Nag-text, batiin daw sila sa Office of the Provincial Governor. Sila Al Francis Salinas, sila Bong Abing, si Sergin Yuko. Good afternoon sa inyo lahat yan. At syempre sa Tawi-Tawi, tuloy ang nickel mining. Wala na si Gina Lopez. Nako. Kaya nag-party. Nag-party yung mga miners dyan sa Languyan. Dyan sa Tumbagaan Island. Kaya magpalagay kayo ng advertisements dito sa amin sa Radyo Mindanao. At saka dyan sa aming sponsor sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Tuloy ang nickel mining operation. At si dating Southern Command Chief at former Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Royce Matu ang siyang pumalit kay Gina Lopez. Nako, magaling tong si General Royce Matu, Ilocano. At jajay, adatiritato mo, Roy. Ay, baltak ka. Magaling yan mga kaibigan. Siya yung dating special envoy sa Middle East. Anong kapanahunan nitong si Gloria Arroyo. At siyempre ginamit din siya ni Pangulong Benigno Aquino. At gayon din, ginamit din ni Pangulong Rodrigo Duterte as a special envoy to the Middle East. Kaya lang, hinirang siyang bilang secretary ng Department of Environment and Natural Resources. Mayong paano magkaigsunan ang nanay bagong nanay bagong hepe sa DNR kay lagi wala man makapasaran sa Commission on Appointment kining si Gina Lopez mga kaigsunan. So ang gikuha karon ang atong general sa una diri sa Southcom sa una na abtan pa naman ako na si General Simato. Og karon naod nga kana si General Simato naod nga makakalikasan po na siya kay lagi lisod ko gani og dili ka environmentalist man na usala murag nakuha naman kuno
Murag nalain na nga kung ano na kontraha ba, ha? Makalikasan o hinaot nga kining mga unsa ni makontrolar ang mga pagmina o hinaot nga makontrolar pod kanang mga illegal loggers diyan o mutol mga kahoy, hinaot pod nga ang atong mga karagatan, hinaot nga wala ka maayo ra gyapon og dili kayo mabusar sa mga tao nga abusado sa ilang pangisda, abusado sa mga unsang-unsang mga ginabuhat nila diha kay kita lagi hapoy makaluluoy mga kaigsunan. So mao lagi na matud pa sila nga si Gina paspas kayo ba? Paspas kayo o paspas pa magsinulting lasera o paspas po nga giapoint pala wala pa ganin siya nga kuan gining wala pa ganin giaprobahan ang iyang appointment bilang unsa ni bilang sekretaryo DNR. Ala dagan-dagan na kasi mga direktiba mga kaigsunan mao na ang usahay weather lang pud ba. Nya naapay mga istorya nga inani, istorya nga naay kwarta, naay unsa ni madon pa sa in English nga labi unsa to? Nauna ilang gingon pero Labi money. labi money mao na. So ambot og tinuod ba na kay nadungog man nato sa atong tatay ang atong presidente si President Digong nga naay labi money daw. So ambot og unsa na alang ilang gikuha diha pero anyway na naman bag natay bagong kining DNR chip. So si pinaagi sa atong general sa una Chief of Staff na siya sa una kaabot man ko diha sila hangga si General Simato bilang hepe diha sa Southcom pato sa una no kay Westmincom naman karon ug nahimo na siya nga Chief of Staff ug nahimo siya envoy dito sa Middle East mga kaigsunan handod karon. So hinaot nga smooth lang gyapon ang dagan diha sa DNR ug ato silang bantayan, ato silang tanawon ug ang atong dili mga kaigsunan kanang mamaayo o dili nga makalbo na ang atong mga bukid diha ug ang atong mga dagat pod nga maayo ba, ha? Nga dili kayo busahon sa mga tao nga ambot giunsa na nilang ilang pagpangisda, giunsa na nila ang ilang pagtanam og mga kahoy dahil naod nga nang tanan magtanam tag kahoy aron nga tabangan po nato ang atong kalibutan kay dinhi ta nagpuyo mga kaigsunan, di ba? So naod nga naa na sila og continue lang gihapon ang atong panginabuhi diha. Ayaw lang na mag-illegal diha, mag-illegal fishing ba or mamutulog mga kahoy unsa-unsa na labi na jud ng mga bakawan ba pastilan ang atong bakawan ginahimo man nila kuling. Aron lang makita wala na naghuna-una para sa kaugmaon sa ilang mga anak, kaugmaon sa kalibutan kung sa may makuha karon mao na ilaha mga kaigsunan. So saon man wa may panguan, wala may panginabuhig maayo. So unsa may adong buhaton ron di ala kapit sa patalim na lang uban diha, di ba? Kapit sa patalim madon pa nila. So na lang gyapon mga kaigsunan inaot nga natay una-una to ang atong kalibutan, una-unaon po nato ang atong mga younger generation ba, atong mga anak, atong mga apo kay lisod na gayog pananglit nga ang atong kalibutan tanaw ra gud ninyo sige lag init nya usahay mabundak ang ulan wa dito makasabot ba panahon sa una pag Mayo na gani handod Hunyo, Agosto usahay ulan-ulan ya karon usahay di po ta kay balo nga matud pa sa pag-asa karong Hunyo daw mo start po daw ang kining kuan El Nino giyon sila pero bisag El Nino dili man po tibok nga Pilipinas mag El Nino naapoy nga lugar kining naay bundak pod ang ulan tanaw na sa Sambuanga tanaw na gyud sa Sambuanga Peninsula sige tag ulan-ulan din no. Undang dang lahing dapit pod pastilan init bugay sila dito, di ba? Inig magabi na gani paghapon na gani na murag dag na, di ba? So mo na murag usahay di ta kasabot ba
nang inaning maning kalibutan nun sa una. Kibaluta, tig-init, inaning bulana. Tig-ulan, inaning bulana. Pero karon murag kada wanay bulan-bulan ba? Resulta yan ng climate change. Mao naman ang mga kaigsunan. Resulta na sa pagbago sa atong klima ba? Oo Diba? nga. So, Ay, alam mo ba, brother, nung isang araw lamang, umulan ng yelo. o yun saan Sa bayan ng Surala sa South Cotabato. Uy. Ang tawag dyan ay hailstorm. Gulat yung mga tao, bakit umulan ng pira-pirasong yelo? Yung mga iba, first time lang nakakita nun. Kaya alam nyo na, pag yung mga baguhan at walang kalam-alam sa ganyan, ang unang ginagawa, nako, galing sa Diyos yan, warning yan. Kaya nagdasal sila. Sana umulan din ng mga leche plan, beans, para makagawa ng halo-halo. Masarap yan. Oo, hindi nila alam normal lang yung pag-ulan ng hailstorm dahil sa kakaibang klima. Hindi, maalala ko yung doon sa amin din, umulan din yan. Pero kabataan pa namin, siguro mga 8 years old ako noon, umulan ng yelo. Diyan sa payaw, mag-iksyon, may ulan yelo diha, may ulan unsa ni, may ulan guys diha. Kaya ganyan akong tiyo lagi, naglimas siya sa iyang pambot din sa pantalan. Tingala nga sakit man kaya ng ulan, sakit man kaya ng ulan nga maigo sa akong likod. Hukas man, hantod nga naa siya'y nakita ang kanang ice nga may kuhan diya sa iyang cover sa iyang makina ba. Yan na din gikuha. Gano'ng kalaki yan? Maliit lang na ganito lang kalaki. Maliit, Bigla nang kinuha. Takbo siya, papuntang doon sa may tindahan. Ang pagkakala niya, diamond na nahulog galing sa taas. So ganun kaliit lang, ha? Yan ang ganito Harang duro lang ng daliri. Pagbukas ng niya, wala na Tubig na. Alam mo ba, alam nyo mga kaibigan, sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, pag umuulan ng hailstorm doon, umuulan ng yelo, pag may hailstorm, sinlaki ng golf balls. Ba, mala. Oo, kaya makamatay yan. Oo, nakakamatay. Marami nadidisgrasya pag tumatama sa mga sasakyan. Tanawa ng mga kaigsunan, no? Pero lahat yan, may mga merong mga tawag dyan, may mga paliwanag ang science dyan. Kasi kung hindi ka naniniwala sa science, at ang paniniwalaan mo lamang kung ano yung nakagisnan mo, talagang hindi mo malalaman kung ano ibig sabihin niya, di ba? Sige daw, sa may... Kaya yung pag-ulan, depende yan sa init at lamig. Nagsasama yan. Kasi pag alam niyo naman mga kaibigan, pag yung init at lamig nagsama, lalo na sa ating sa weather natin, talagang magkakaroon ng kakaiba. Hindi lang hailstorm, pati yung mga ulap, iba yung hugis ng mga ulap. Itong hailstorm kasi usually ito yung tinatawag na precipitation na irregular pellets ng ng mga yelo. At least mga katulad sa Amerika, golf balls, di ba? Kaya delikado yan. At pag tumama yan, ang sakit. Ang sakit-sakit dahil pag naghalo yung init at malamig na klima dyan sa ating kaulapan, yan ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng yelo. At yan ang tumatama. Hindi lang sa Amerika, sa buong bansa. Mabuti na lamang yung pagulan natin dito, maliit lang, no? Dapat umulan ng pera. Yun na nga para lahat masaya. I see. Di ba? Ayun ang kailangan natin. Anyway, mga kabigan, naglabas na ng resulta. Yung Social Weather Station, first quarter nila sa 2017 survey. Sa survey mga kabigan ay mataas ang excellent trust rating ni Pangulong Duterte. At ito ay sinabi mismo kahapon ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Sabi nga niya, simple lamang yung formula dito ni Pangulong Duterte na mapanatili yung kanyang mataas na trust rating dahil sa tiwala ng mga mamamayang Pilipino. At suportada rin yung kanyang war on drugs. Lahat naman dapat sinusuportahan niya. Kaya lang ayaw natin dyan ay yung extrajudicial killings. Hindi tayo pabor dyan. Imagine, lahat ng mga nahuli may baril lang lalaban. Nako. Style mo, bulok. Samantalang yung mga abos pag sumusuko, pinakakawalan, binibigyan pa ng pera ng militar. Anyway mga kabigan, babiyahe si Pangulong Duterte sa Cambodia
At pupunta rin siya sa Hong Kong at sa Beijing sa China. Sa briefing ng Department of Foreign Affairs ay unang lalabag sa ang sasakyan ni Pangulong Duterte sa Cambodia upang lumahok dito sa World Economic Forum para sa Southeast Asia o sa Southeast Asian nation. At mula May 10 hanggang May 11 nasa Cambodia, mga kaibigan, si Pangulong Duterte. At after ng May 11 from Cambodia, ay lilipad naman si Pangulong Duterte papuntang Hong Kong. At nako, excited na excited yung mga ating Pilipinong nakabase dyan sa Hong Kong, yung mga OFWs na nagtatrabaho. Talagang malaking grupo ang inaasahan na magwe-welcome kay Pangulong Duterte dyan sa Hong Kong. Itong Hong Kong, mga kaibigan, ay isa itong Special Administrative Region ng China. At siguro nasa mga aabot to mahigit 200,000 Pinoy ang nasa Hong Kong. At karamihan nito, mga kaibigan, nagtatrabaho sa mga hotel and restaurant industry. At siyempre mga domestic helper. Ay naasahan na magtatagal si Pangulong Duterte hanggang Mayo 13. At from Hong Kong naman, dediretso ang Pangulo sa Beijing. At lalahok din sa tinatawag na Belt and Road Forum from May 14 to May 15. At inaasahan, magkikita na naman sila ng Pangulo ng Hong Kong. At pag-uusapan na naman, siguradong pagbalik ni Pangulong Duterte, meron na naman itong mga economic package from the Chinese government. Ay, nako, nindot na mga kigsuna, no? O, tanaw na itong presidente, no? Ulakaw na po na siya. Aron nga mangitag mga investors, mangitag mga unsang mga kining ika-ayo sa atong nasod, mga kaigsunan. O pananglet nga, naunsa naman daw na? O mao na mga kaigsunan, no? O hinaot nga malampuson ang iyang pagbiyahe o sigurado pag uli niya ikan sa mga laing nasod. Naatay makita, naatay mga dagdag mga trabaho para sa atong mga kaigsunan nga walay mga trabaho, walay mga unsa na maayong panginabuhi ba. Naot nga daghang mga investors gikan sa laing nasod ang mag-invest diri sa Pilipinas. Ayaw na lang natog bisa pag naay mga gulo-gulo matod pa nila ay gira-gira. Pero pasag na lang sila, masumura ng maghihapon na sila, di ba? Naabit ang mga military, naabit ang mga pulis nga muapas nila, di ba? So naray panahon masumura na sila ug nakita mga nilang asensado na ang ilang mga kauban, asensado na itong mga kauban nilang misurrender. Kunya asensado na po ang tanan. O nga pa magpabilin sila diha sa bukid, nga pa magpabilin sila makipagsangka sa atong gobyerno kadugayan. Mamatay na lang sila yung taon nga nang namatyan nga walay pulos ba, di ba? Mas may nang mamatay ganita kanang napuy istorya maayo sa tuwa. Dili kay mamatay ang tao, istorya ang tao nga katusikuan nagimog dili maayo la tuwa na namatay nga na, di ba? Pero sa bagay dili man ang taon nga atong kuanon, dili man ang taon ang atong sanay atong istoryahon bahin nga ng mga unsa na himo sa mga taong namatay. Pero ang atuwa diha nga punta bisag naata diri sa kalibutan kanang maayo po ang atong pang kining unsa ni maayo po ang atong pang kinabuhi dire. Okay, mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 20 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon.
Kamo lang gihapon naminaw sa atong tulmanon mga kaigsunan ang Radyo Mindanao. Ganito mga kaigsunan, no? O ato ganitong balik ko ang istorya sa atong angkorman ganina mga kaigsunan, bahin ni ining unsa ni? Bahin ni ining kanibitong unsa gani na yung excellent trust rating ni President Duterte ay inaasahan po mga kaibigan. Inaasahan po ni Chief Presidential Legal Counsel na kining si Salvador Panelo. Oo, ang excellent trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte batay po sa resulta ng social weather stations itong first quarter ng 2017 survey. And inaasahan po nila, yan po ang komento po ni Panelo. Simple lamang daw niya ang formula ni Pangulong Rodrigo Duterte kaya napanatili ang mataas nitong trust rating. And maganda po ang strategy ng ating Pangulo po. Ano po? Lalong-lalo na po yung sinasabi nilang yung pag hindi kayo magbago, papatayin ko kayo. So, kumbaga sa ay lang yan. Saywar lang yan. Alangan naman ang estado ay papatay, di ba? Saywar lang yan mga kaibigan. Ito namang nangyayari sa mga drug addict na ay mga pusil daw muto ka mo ana. Ang uban po daw kay naipusil musukol so ang atong mga pulis siyempre protektahan po nilang ilang kaugalingon mga hisonar. Well, sabi po ni Panelo, si Presidente naman, regardless of reception ng tao sa kanya, palaging sinasabi niya kung ano-anong bibigay sa tungkulin sa saligang batas, gagawin ko yun, regardless of the reaction. Yan po ang kagandahan sa kanya Hindi niya inintindi kung anong. Basta yung tama sa kanya, gagawin niya. Yan bang paliwanag ni Panelo. Kaya inaasahan ay tataas pa rin ang rating ng ating Pangulo. Diba? Inaasahan po nila yan Okay, itong mga mandarambong ay nagawa. Hindi na daw may tago ang pagkayamot at pangamba ng mga mamamatas ang sunod-sunod na akwital ng mga may kasong plunder sa unang taon pa lang ng liderado ni Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Malacanang.
naman. Unang-una daw ay nabsweldo ng Sandigang Bayan noong July 2-1 sa plunder case ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Maria Gloria Macapagal Arroyo. Tungkol dyan sa 366 million Philippine charity sweepstakes office. Fan scam. Sunod naman ang pagpawalang sala naman ng Court of Appeals sa illegal detention sa reyna ng pork barrel pan scam na si Janet Lim Napoles. Ayan nga sinasabi nilang pagbabago. Ito po yung ininilarawan ni Akbayan Party List Representative Tom Villarin ang pag-absuelto ng CA kay Napoles sa sinampang kaso ng pork barrel fan scam whistleblower na si Benhor Loe. Kaya nga, sabi nga dito, yung mga mandarambong hayahay daw. Sa panahon ng ating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. Paano mga kaibigan, maroon po tayong 20, ang oras po natin ay ganap ng 27 sandali, magalagpas ang alas 2 ng hapon. Ay, mga kaibigan, tayo ay magpakilala muna mga kaibigan, baka hindi nila alam kung saan sila nakikinig sa mga oras na ito. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda D-Triple-X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bayan mga kaibigan, ang oras natin ay ganap ng alas 2:30. Kayo pa rin mga kaibigan dahil nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Dito po yan sa bilang ng D-Triple-X RPN, the best. Balita po natin tungkol dito po sa isang kontaminadong balon. Ay nako. Dalawa pong patay. Doon po yan sa Iloilo mga kaibigan. Ano po? Dalawang patay sa typhoid fever outbreak dyan sa Iloilo dahil sa kontaminadong balon. Nakamandag tabay diha mga kaigsunan. Ginahalan, tanawin ninyo mga tabay diha.
Nag-iwan po na ng 2 patay ang outbreak ng typhoid fever sa barangay Tubud. Diyan sa Iloilo mga kaigsunan. Itong kinumpirma po ng mga doktor dyan sa Iloilo, itong typhoid fever. Ang kinamatay ng 2 tao na ito. Yung kontaminadong tubig sa balon na pinagkukunan ng mga residente sa lugar na yon ng kanilang tubig na iniinom ang dahilan ng outbreak. Dapat kung gaano man kalinis siyang tubig na yan, basta galing dyan sa mga balon natin mga kaibigan, kaya sa atong mga tabay kinahalan nga ato sa ng pakuluan. Kanabitang mga balon nga walay dilin sarado, no? Walang takip. Kaya ang payo po natin sa ating mga kababayan, makaramdam man tayo ng mga sintomas, ng mga pananakit ng atin dyan sa tingin po natin na galing sa tubig. O kaya nilalagnat po yung ating mga kasamahan diyan sa bahay na masuspecha po natin ay nanggagaling dyan sa tubig. Yan sa ating mga balon, yan sa ating mga taba, pa-check up tayo ng mga kisunan kay delikado. Basig ka ng ating mga tabay na kontaminado. Ang atong presidente mga kaibigan nangunguna sa pagpapasinayan ng bagong humanitarian vessel ng Red Cross. Kay Daniel Polinrato ng barko ng Red Cross mga kaibigan. Sa araw na ito ay pasisinayan ngayong araw na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong barko ng Philippine Red Cross o PRC na MV Amazing Grace. Ito po yung kauna-unahan na the humanitarian vessel na gagamitin ng ahensya bilang ambulansya at disaster response ship. Ayon kay PRC Chair Senator Richard Gordon na dahil sa nasabing vessel ay lalong mapapabilis ang kanilang serbisyo at ganon din ang pagdating ng mga relief goods sa mga apektadong lugar. Kaya pong magdala ng nasabing barko ng 120. 120. 120 pasahero. 20 sasakyan na may mga capacity na magdala ng 35 tonelada. Maganda po yan mga kaibigan. Kung sakaling may mga nagaganap, may mga pangyaring sakuna dyan sa karagatan, ay nandiyan po ang ating barko ng Red Cross. Isang babae mga kaibigan, bumisita po ito. Babaeng bibisita sa inmate pero naharang dahil sa tinagong shabu
sa ari. Nagkasuhan na. Yan po yung update noon ha. Mayroon po tayong update dyan. Sinampahan na ng kaso ang babaeng nahuli sa bypass operation matapos bumisita diyan sa Iloilo po ito mga kaibigan. At nakuhaan ng mga illegal na droga na tinatago pa nito sa kanyang bra, ari at puwitan. Naku, mabuti na lang yung shabu tinago diyan sa kanyang ari at puwitan ay hindi nagsusuka. May amoy. Kulong siya mga kaibigan. Huling-huli siya. Actually, itong babae na ito ay sumuko na noon. Yung pagtokhang sa kanila mga kaibigan, sumuko na po siya dahil gumagamit po siya ng droga. At nagnenegosyo po siya ng mga illegal na droga. Pero bumalik. Ay nako, bakit ba ganyan mga kaibigan? No? Mga tao in town, walang pagundangan nga mag-negosyo niining mga illegal. Itago na lang taon sa ilang. Bisa pag itago na ninyo sa inyong tiyan. Bisa pag ilubong na ninyo dito, suksok yun dito sa inyuha ka ng inyuha. Makita lang kahapon ka na sa atong mga pulis. Kaya mo, doon saan kapag tanaw nila, pag ibagkaon pa, patuwaron pa, unsa ba? Magandang hapon po dyan sa Sulu. Lalong lanaw po ang ating buting governor na si Governor Toto Tan. Sa lahat po ng mga opisina na nandiriyan po sa Kapitolyo, magandang hapon po sa inyong lahat yan. Kalimutan lang natin yung mga kasama natin diyan. Yung kilala po natin. Tagal na kasi, iba na kasing tumatanda na, ano po. Anyway, sa ating mga kababayan dyan sa Sulu, binabati namin kayo ng magandang hapon. Lalong-lalo na po ang ating butihing Governor Toto Tan. Siyempre, binabati din natin ang kanyang tatay, ang dating governor, si dating Governor Abdul Shakur Tan. Salam doa kaniko tantan na yan, Sir Gob. Lahat ng mga opisyalis dyan sa Sulu ay binabati namin ng magandang hapon po. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Okay, nako mga kaibigan, isa pong dambuhalang pusit. Dakodo kayong pusit mo kay Suna, nukos ba? Tinagkaguluhan dyan sa Maguindanao. Namangha po yung mga residente sa isang bayan dyan sa Maguindanao ang pagkakahuli sa isang dambuhalang pusit. Gaano kaya kalaki ito? Nahuli po daw ito ng mga mangingisda sa dagat, talangan naman dyan sa bukid. Dyan sa Barangay Sadam Datu Blasan at Maguindanao, ang nasabing pusit na umabot sa 8.5 kilo.
8.5 kilo, malaki na ba yan? Ang laki-laki naman ng pusit na ito. Kalimitan kasi na natin mga kaibigan, medyo yung nahuli nating mga pusit, ang pinakamalaki, 2 kilo, 3 kilo. Ito, umabot po sa 8 kilo, kalahati. At siyempre, namangha po yung mga mangingisda sa nakuha dahil unang beses ito na nakahuli sila ng giant pusit sa kanilang lugar. And hindi naman daw naiwasan ang mga paniniwala. Ayan, diyan na naman tayo. Paniniwala na simula nung lumindol ng malagas, nagsisilabasan na umano ang mga malalaki at kamangha-manghang isda mula sa ilalim ng dagat. So dapat lang daw magbago na tayo. Marami ng mga kababalaghan ang lumalabas. Oras po natin ay 19 na sandali bago sa bidang 3 ng hapon. Dito pa rin po sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Si Abdul Diesel lang po ito. Balik po tayo doon kay General Simado mga kaibigan. Ang pagtalaga ni Duterte kay Simado sa DNR possession, right choice po daw. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, kinatuwa ng mga sundalo mula sa 4th Infantry Division, Philippine Army ang pagtalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte kay dating AFP Chief of Staff General Roy Simado bilang bagong kalihim sa Department of Environment and Natural Resources or DNR. Ito po ay bilang kapalit ni Duterte kay dating DNR Secretary Gina Lopez na hindi kinumpirma ang pagkatalaga ng Commission on Appointments or CI. Masyado kasing mabilis si Madang Gina Lopez. Mabilis magsalita. Inglesera. Mabilis magdesisyon. Mabilis magpalabas ng mga direktiba. Hindi pa kasi siya na hindi niya hinintay yung talagang pagtalaga sa kanya bilang hepe. Naging OIC lamang po siya. Kaya yun. Hindi siya pumasa at may mga iba't ibang mga dahilan daw. Malawag din ang kalaman ni Simado sa environmental issues, lalo ba't matagal itong nadestino sa Mindanao. Now, ito po yung dahilan ng all-out support ng ang 4th Infantry Division. Naging commander nga ito doon sa 4th Infantry Division Philippine Army itong si Simado. Kung ito daw ang dahilan ng all-out support ang 4th Infantry Division Philippine Army kay Simado kung saan dati rin niyang pinamunuan, lalo na ang noong dineklara ni dating Pangulong Joseph Estrada ang all-out war laban sa more Islamic Liberation po. Kino-cover natin noon yan, di ba? Oo, yun na nga eh. And talagang busy-busy tayo noong panahon pa ni General Simado dyan sa Southern Command. Pero magaling yan. Magaling na general yan mga kaibigan dahil sa tagal na natin nagko-cover dyan sa Southern Command. Panahon pa nung kopong-kopong. Hanggang sa, Oo lahat ng mga naging commander ng Southcom, karamihan dyan, kung hindi naging CGPA ng Philippine Army, naging Armed Forces Chief of Staff.
At natutuwa tayo dahil kahit retired na sila, tuloy-tuloy pa rin yung public service. Ayan. Yeah. Okay, and meron po tayong 11 minutes mo or 14 na sandali kalaman mo bago sabi ang alas 3 ng hapon. Ang bilis po ng ating orasan, Sir Anglo. Basta yung anchor man natin na si Abdel ang nag-a-anchor. Halika na nga bilis ang dito. oras. Ay, maganda at wini-welcome. Pero gusto makapag-meeting ni Secretary Simato kay Manay Gina Lopez upang makakuha ng ilang insight tungkol sa mining. Hintayin natin yung mga kaibigan. Dahil mahalaga yan. Ano to nakalinya sa'yo, brother? Na balita. Madre kulong sa Yan Chelsea. Dahil sa... Tinulungan niya yung pare, di ba? Walang itong mga kaibigan, tinulungan nung madre yung pare na gahasain yung mga batang bingi. Diyan sa kanilang poder diyan sa Mendoza City, sa Argentina. Hindi yan dito sa atin. Hindi sa atin yung madre nakilalang si Kosaka Kumiko, 42, nako. Sumuko to matapos ng isang buwang pagtatago. Ay, mga madre pa naman sila, mga pare pa naman sila. Oo, sana ginawa na lang ng pare, yung madre na lang ang inano niya. Yung na. Kung gusto niya ng sexy, yung madre na lang. Dalawa sila. Matanda na siguro. Ay, hindi naman, 42 years old eh. Ay, bata pa. Ang gusto ng pare, mga bata eh. Pedophilia tong hayop na paring to. Ang daming kasong ganyan. Kaya lang, pagdating naman sa Vaticano, nalilimutan. Sa Pilipinas, di ba, may mga kaso bang ganyan sa Pilipinas na inabuso ng mga nakaabito. Takin mo naman buong buhay mo, hindi ka mag-asawa Oo, sa Amerika, ang daming ganyan. Mangyari dyan sa'yo, tao lang tayo, naghahanap tayo ng yun. Nakalagay ba sa Biblia na hindi pwede mag-asawang alagad ni Kristo? Parang wala si Kristo nga, di ba, asawa niya si Mary Magdalene. Oh, yeah. Di ba, mga kaibigan, nasa history yan may mga nakasulat na sa libro na, actually may asawa tong si Kristo na si Mary Magdalene. Kaya lang, at siyempre sabi ng Vatican, walang asawa si Kristo. Dahil puro pagsisilbi. Meron ng balita, nagkaroon siya ng anak. Pwede naman ma-verify, mga kaibigan. I-search nyo sa Google. Sa kapanahunan ngayon, may mga internet na at lahat ay accessible na yung mga balita. Yan ang kagandahan ng... I-search natin yan. Yan ang kagandahan ng balita. May mga scientific method na para malaman ang dapat malaman. Yung Biblia, napaka-fantastic niyan. Katulad lang nung yung Noah's Ark, yung pagbaha. At doon si Noah, nasa ancient civilizations yung istoryang ganyan. Bumaha din, may isang tao na gumawa ng malaking barko, kinuha lahat ng mga hayop. At yan mga kaibigan, hindi lang sa Biblia nangyari, kundi hindi sa kapanahunan ng First Old Testament. Kahit sa mga ancient text, meron yan. Di ba? Meron ang tinatawag yung Epic of Gilgamesh. maraming mga dapat basahin na kasi kung magbabasa ka, di ba? Tapos iisipin mo kung binabasa mo naniwala ka na kagad, di ba? Katulad nung yung Flood of Gilgamesh at saka yung Flood of Noah, magkapareho sila. Kaya lang yung mas nauna, yung kay Gilgamesh, yung tinatawag na Epic of Gilgamesh. Tinalakay namin to sa history nung high school. Diba? Na-discover to siguro, hindi tayo nagkakamali, mga mid-19th century. Sa isang library, ruins ng isang library.
Kaya nga doon na nabatid kahit yung ginagawa ni Kristo na ayon sa New Testament ay nangyari din yan sa mga ancient civilizations. Meron ding isang tao na nagsasabing siya ay anak ng Diyos, binuhay niya ang patay, napadilat niya ang bulag, binigyan ng pandinig ang bingi, yung tubig ginawa niyang alak, naglakad siya sa tubig. Meron yan. Napakarami. Katulad na yung Horus, yung ancient gods na Horus. Marami mga ancient gods na katulad ng istorya ni Kristo na pinanganak sa isang Birheng Maria. Pero sa scientifically speaking, mahirap magbuntis ang isang babae nang walang kasiping. There's no such thing as yung tinatawag na virgin birth. Ayan ang ayon sa mga siyentipiko, mga kaibigan. Dahil mahirap mag-form yung egg cell kung walang sperm cell. Malabo yun. Nung panahon nung sinauna, hindi naman uso yung mga test tube babies. Siguro kung nauna na yung mga test tube babies, maaari pa, mga kaibigan. Kaya masalimuot ang mundo, pero wag nating isara ang ating ang ating kaisipan sa iba't ibang paliwanag. Dahil sa bilis ng ng siyensya, nako. Pakadami. Yung doon sa Cotabato na may pusit na napakalaking pusit at ang paniniwala ng mga tao dahil sa lindol nagsilabasan yung mga kamangha-mangha, nagsilabasan yung mga hindi pa nakikita. Paano naman magiging malaki na? 8 kilo lang yun. Yun na nga ganti na daw kung makikita nyo, mga kaibigan, kung kayo lagi nanonood ng Discovery Channel, meron ngang pusit, malaki pa sa barko. Oo, nasa history yan. Di ba? Ang laki, malaki pa sa barko. Nako, nila pusit. Alam nyo, masarap pag-usapan tong mga ganito dahil napakahalaga ng mga pag-aaral. Lalo-lalo na kung may back up to ng mga scientific findings. Andiyan dyan yung si Buddha. Andiyan dyan yung si Krishna. Ito yung mga sinaunang mga Diyos. Andiyan dyan si Odysseus. Diba? Marami. Andiyan si Romulus. Yung mga binabanggit natin, nandiyan dyan si Dionysus. Diba? Si Heracles o Heracles. Maraming mga itong si Heracles o si Heracles, mga kaibigan, anak to nung Diyos na si Zeus. Yung tinatawag na great God. Maganda pag-usapan natin na susunod. Tapos si Glycon. Marami mga Diyos. Andyan si Sir Waster. Marami. Talagang kailangan natin magbasa. Yung si Horus, mga kaibigan, sa Egypt, ipinanganak yan sa kanyang ina na isang birhen. Ang pangalan ng ina niya ay si Isis. Siya yung bigatin son ng Diyos na si Osiris. Diba? At pinanganak tong si Horus, mga kaibigan, meron din nakitang buwan, bituin. Yung tinatawag na morning stars na Sirius. Nasa ancient Egyptian manuscript yan, mga kaibigan. Kaya napakadami. Masarap sana. Kaya lang, wala na tayong oras. Parang brother. Usapan natin yan muli. Maganda yan. Parang interesting na topic. Ay, nakakaigsunan. One at a time, panahon. Mailit na po namin. Ginilang gihapon ang inyong isunan yung parintis kanginan. Si Abdel Moingon nga mayong hapon. Kaninyong tanan. Alright. Dagang salamat, brother. Mga kaibigan, talagang wala ng oras. 5 minuto na lamang. Pasalamat tayo. Sa lahat ng mga nakinig sa atin dyan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. Nalimutan natin basahin yung mga text messages ng mga Pilipino dyan sa Lahadato. Pero hindi namin kayo nalilimutan. At mag-ingat kayo sa inyong pagtatrabaho dyan. At syempre sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Sa Cotabato, sa Davao Region. Talagang wala na tayong oras. Mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas. Tapo niya balingkod, Alcito, nagsasabing isang magandang hapon. I love you. Mama. Chup chup.